The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. This also I must lead, and they will hear my voice. And there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated and listen to the homily. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mainit po ba? Inaantok? Palakpakan natin ang pong Jesus Nazareno. Hindi ko alam kung sanay po kayo na sumasagot ng Viva. Sabihin nyo nga po, Viva! Kapag sinasabing, Viva po ang Jesus Nazareno, ang sasagot nyo naman, isisigaw ninyo, Viva. Okay po? Viva po ang Jesus Nazareno! Viva! Mamaya, mas malakas pa, ha? Nagwa-warm up lang po at medyo kinakabahan. First time ko po dito sa inyong bayan, dito sa inyong parokya. At salamat po sa pag-imbita na maging kabahagi po ng pagdalaw ng imahe ng poong Jesus Nazareno. Mula Quiapo, naglakbay, tinawid ang dagat, tinawid ang mga kabundukan para lamang po pumarito at maghatid ng mensahe na kailangan po ng bawat isa sa atin. Ako po pala si Father Douglas at kagaya po ng karamihan, ay isa din po sa mga tinawag ng poong Jesus Nazareno sa kung anumang kadahilanan na nais niya. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, tinatawag ka ng Nazareno. Hindi ko alam kung ano ba, aksidente, na nandito ka, nahila ka lang ba, o kung anumang dahilan. Pero malinaw ay tinatawag tayo ng poong Jesus Nazareno. Ngayon, hanggang bukas, andito siya, maglalakbay ulit, pupunta naman ng ibang lugar para tumawag at maghatid ng kanyang mensahe. So, gaya po ng nasabi ko, katulad po ninyo, isa po ako sa dati, no? Ayoko pong pupunta ng Quiapo. Kasi kapag nakikita ko yung prosesyon, no, ang gulo-gulo, parang ang dami-daming tao, siyempre sa seminary, iba yung aking natutunan sa kung paano yung mga debosyon. Medyo kakaiba ang debosyon sa poong Nazareno. No?
Kaya nung ako po ay maging pari, never ko pong naisip o pumasok sa isipan ko na mapupunta ako sa Quiapo. Tapos, isang araw, after 2 years po, no, na maging pari doon sa una kong assignment, doon sa Makati, doon sa pinagtatalunan lugar ng Taguig at Makati, no, o ng Pateros at ng Makati, ay biglang sabi, Father, lipat ka sa Quiapo. Okay. Tulala na po. No? At hindi na ako nakatulog kasi naman, pwede naman tumawag ng umaga, bakit kailangan alauna ng madaling araw tatawag? So, hindi na po ako nakatulog. No? At pagdating sa Quiapo, yun na, yung kumbaga yung hindi ko ano bang tawag dyan? No? Yung ayaw kong gawin, no? Yun pala yung magiging assignment ko. Yung sinasabi ko, ang gulo-gulo naman yan, pwes diyan ka sa gitna. Kaya na-assign po ako sa Quiapo ng 7 years. Sa 7 years, doon ko po talagang, hindi pa po ako deboto. No? Tandaan po rin ninyo, hindi lahat ng pari ay deboto ng Nazareno. May kanya-kanya din yung pari, may mga kanya-kanyang debosyon. No, yung iba, Santo Niño, yung iba sa Santo, yung iba sa Mahal na Birhen. So, hindi po lahat. No? Kaya, wag din tayong magugulat o magtatampo kapag may pari na hindi masyadong nag-entertain ng mga deboto o ng debosyon sa Nazareno. Baka hindi pa kasi siya tinatawag sa ganoong pamamaraan. Malinaw po ba? Uy. Sumagot kayo, no? Kinakabahan na nga ako eh. So, yan po, no? So, sa 7 years na pamamalagi ko po sa simbahan ng Quiapo, doon ko rin naman po na nakamulatan, ano ba itong mga ihos na ito? Ano ba itong mga balangay na ito? Ano ba itong mga grupong ito? No? Na bakit naguunahan? Bakit nagbabalyahan? Bakit nagtutulakan? At talagang milyon-milyon, no? Lalo na kapag pista ng Nazareno, pag Biyernes, na parang sinasabi ko, ano ba, ayaw nyo bang magsiuwi? Kasi parang ayaw maubos ng tao sa Quiapo. So, pag hindi naubos ang tao sa Quiapo, hindi rin kami napapahinga. Tuloy-tuloy lang. Pero sadya pong ang poong Nazareno, hindi po tumitigil at hindi yan napapagod. Maglalakbay at maglalakbay yan. Tinutuloy niya ang kanyang misyon. Kaya yung tanong ko noon, bakit ba, katulad ng tanong na marami, bakit ang daming pumupunta sa Quiapo? Yung simbahan ng Quiapo, bago pa nag-COVID, 24/7, bukas yan. At marami sa mga narinig kong kwento, napadaan lang din sa simbahan ng Quiapo. Mga taong nawawalan na ng pag-asa, mga taong wala nang makapitan eh. Mga taong napadpad lang kasi wala nang mapuntahan. Yung iba nga, doon na natutulog. Pero sadyang ganon ang paraan ng Diyos na tumawag sa mga tao. Kaya yung aking pong pagninilay sa pamamalagi ko sa Quiapo ay nais ko ring ibahagi sa inyo. Tingnan nyo nga po muna ang imahe ng Nazareno. Titigan nyo po mabuti kung ayaw nyong bumabayan dyan. Pero kapag tinitingnan po natin yung imahe ng Nazareno, no, dalawang bagay po yung pumasok sa isip ko. At mahalaga po ito, ha? Ang imahe ng Nazareno para sa iba ay imahe ng paghihirap. Kaya nga sinasabi, bakit gustong-gusto nyo yan? No? Bakit, pasan-pasan ng krus, sugatan, tinusok pa ng korona sa noo. So, pero bakit ang daming lumalapit? Ang daming naa-attract? Una, sa akin pong pagninilay, ang imahe ng Nazareno ay hindi po imahin ng pagbagsak. Bagamat nakaluhod yan, pero yan po ay imahin ng pag-asa. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Imahin po yan na kahit gaano kabigat ang iyong pinapasan, ang iyong dinadala, kaya mo yan. Babangon at babangon ka rin.
Kaya nga nagbibigay ng lakas ng loob. Yung bang pag sinulyapan mo, yung mismong imahe ng Nazareno mangungusap sa iyo na, kaya mo yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Kaya marami yung napadaan lang, kasi iba, wala na, gusto nang sumuko Pero napadaan sa Quiapo o napadaan sa imahe ng Nazareno, yun na yung nagsabi, kaya mo yan. Yan lang. Tingnan mo nga, di ba? Sugatan na yan. Halos wala nang mapaglagyan sa balat niyan ng nasugat, pero kinaya pa rin. Bumabangon pa rin. So, hindi basta sumusuko at hindi talaga sumuko sa Jesus. Tinapos niya. Kaya pala, no? Ang daming pumupunta ng Quiapo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi niyo. Wala na akong pag-asa, hindi na ako magbabago. Wala na akong pag-asa, no? Hindi na ako matitino. Kaya sige, sabong pa rin ang sabong, inom pa rin ang inom. Kasi parang sinukuan mo na yung sarili mo na wala na akong pag-asa, ito na ako Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganun. Kasi diba ganun, no? Pag sinasabi natin, eto na ako sadya naman po talaga, wala isa man sa atin ang makakapagpabago sa isang tao. Wala. Tanging si Jesus lang. Baka ito yung sinasabi, no? Kaya mo yan. Kailangan mo lang talagang magdesisyon. Pangalawa po, sige nga po, tingnan niyo ulit ang imahe ng Nazareno. Yan po ay imahin o tanda ng pag-ibig ng Diyos. Pasan-pasan niya yan dahil sa pag-ibig. Pinasan niya yan. Kusang pinasan. Sabi nga sa Ebanghelyo natin, di ba, no? Ngayong linggo na mabuting pastol, kusa niyang pinasan yan. Hindi ipinapasan, kusa niyang pinasan dahil sa pag-ibig sa atin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Huwag mo isipin, walang nagmamahal sa akin. Akala mo lang wala. Pag sinabi kasi walang nagmamahal sa akin, kaya hanap tayo ng mga pagmamahal. Pagmamahal na kala mo sa material na bagay, kala mo sa mga pakikipagrelasyon, kaya papalit tayo ng papalit. Kasi nga, sabi natin, kasi naghahanap lang ako ng pagmamahal dahil kulang nga ako sa pagmamahal o kaya wala kasi nagmamahal sa akin. Tumingin ka sa Nazareno. Mahal tayo ng Nazareno. At ang pag-ibig ng Diyos, sapat na yan. Kaya sa dalawang bagay na yan po, no? Kung meron ka yan, hanggat hindi mo yan nakikita, nararamdaman, o tinatanggap, hindi ka makakakilos ayon sa pagtawag sa iyo ng Diyos. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng, para bang yung sa yung sa pakpak, no? Kailangan itong pag-ibig. Pag hindi mo naranasan itong pag-ibig ng Diyos, hindi ka matututong magmahal. Hanggat hindi ka nakakatanggap ng pag-asa, hindi ka mabubuhayan ng loob. O hindi lang basta parito ang Nazareno para mamaya hawakan ninyo, pupunasan ng panyo, luluhod ka, hahalik ka sa paa, kasi umaasa ka sa himala. Hindi siya nagpunta para lang sa himala. Nagpunta siya dito para makinig ka, mag-usap kayo, palakasin ang loob mo. Kasi tutusin, pagkatapos ng misang ito, yan pa rin. Yung iba, magsasaka pa rin, mangingisda pa rin. Yun pa rin ang trabaho. Pero, nagkakaroon ng panibagong pananaw sa buhay. Hindi ka api, hindi ka kawawa. Walang problema sa iyo.
Ano na? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kalma ka lang. Diba? Kalma lang tayo kasi laging problema, puro problema. Ay di itigil mo na muna yung pamumblema mo sa problema. Pahinga din. Kumuha ka ng lakas sa Nazareno para kung yung sinasabi mong problema, masusolusyonan din yan. Kailangan mo lang talagang magtiwala. Kapit lang, no? Kapit sa Nazareno. Kung paanong kinakapitan ng Nazareno ang krus na yan bilang tanda ng pag-ibig sa atin, lalo din tayong dapat kumapit sa Nazareno. Huwag sa kung saan-saan, huwag kung kani-kanino. Kumapit ka sa Nazareno. Isang araw, magugulat ka, nalampasan mo na kung anumang bigat ng iyong dinadala o kung anumang bigat ng iyong responsibilidad. Sabihin niyo nga po ulit, mahal ka ng Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno!